Hello everyone! Meron ako ditong isang cup na maligamgam na tubig. Lalagyan natin ng 2 tablespoon na yeast. Samahan din natin ng 1 tablespoon na sukal at atin lang pong hahaluin. At pagkatapos nating haluin ay ilalagay lang muna natin sa isang tabi para mag-active yung yeast. Mga 10 to 12 minutes lang po okay na yung ating yeast. Ito naman po ang ating harina. Sasamahan naman natin ng asukal. At syempre, kung gagawa tayo ng tinapay, huwag natin kakalimutang maglagay ng asin. At iyan, atin lang pong paghahalu-haluin. Actually, kung wala po kayong mixer, pwede nyong i-manual ang pagmamasa. At ito po ay i-spin lang natin ng mga 5 minutes. At isama na po natin yung yeast na active na. Lagay lang po natin ng dahan-dahan. Lagyan din po natin ng evap milk, pero pwede kayong gumamit ng pressed milk kung gusto nyo. Ang evap milk lang po ay higit na mas malinamnam. At lalagyan din po natin ito ng itlog. Ang itlog po na ilalagay natin ay kailangan na room temperature. Ano po ba yung room temperature? Kailangan ang itlog po natin ay hindi po nakalagay sa ref, or kung inilagay man natin sa ref, ibabad natin sa warm water. At syempre, lalagyan natin ng 1 cup na melted margarine. So ayan. At pagkatapos po niyang ating mga ingredients, ay atin lang pong imimix ng 15 to 20 minutes or hanggang sa mag-smooth. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Idelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na ito, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. So ayan, kapag ganito na po ka-smooth ay pwede na ito. Basta ang ating pong timer ay aabutin lang ng hanggang 20 minutes. Ayan, at ngayon naman ay atin ang tanggalin. Ngayon naman ay lalagyan po natin ng margarine itong palibot ng ating dough. At atin pong tatakpan ng plastic cover para mas mabilis po yung kanyang pag-alsa. Kung wala naman po kayong plastic cover, pwede kayong gumamit ng malinis na tela or towel. After po nating matakpan ay irerest lang natin ng 45 minutes. And after 45 minutes, i-punch lang po natin sa gitna para ma-release yung air. At ngayon naman ay ating aayusin na, ire-ready na itong paglalagyan natin ng isang klase ng tinapay. So, mauna po natin gawin dito ay yung ating pandesyosa. At sa paggagawa ko po ng pandesyosa, gumagamit ako ng ganitong molder. Pwede rin pong pabilog. At lalagyan natin sa palibot ng margarine or butter. Ngayon naman ay isalin na natin dito sa table itong ating dough at siguraduhin lang po natin na ang table natin ay malinis at sanitize. Imasa lang po natin ng konti nitong ating kamay. Konting-konti lang po, hindi natin kailangan dito ang hard kneading. At atin naman pong hatiin. Ngayon po naman ay ating i-roll itong isang parte para po mas mabilis yung pagkakat natin ng individual. Ngayon naman ay gagawa tayo ng bilog-bilog para dito sa ating pandesyosa. Sa ganitong size po na pan, ang ginagawa ko lang ay 8 bilog na nakakatimbang siya ng 40 to 60 grams. So ayan, bali ganito lang pong kalaki at atin namang isasalansan ngayon dito sa ating baking pan.
Ganito lang po kasimple magbilog nitong tinapay. Lagay nyo lang sa gitna ng inyong kamay, then medyo nakatikom po at madiin para madali siyang mabilog. Pwede rin naman po sa kamay to kamay, hindi po sa table. So ayan, ganito lang po. Inyo lang pong tingnan mabuti. So ayan, medyo nakatikom po yung ating kamay at maya-maya lang ng konti ay makinis na at bilog na itong ating dough. Ngayon naman ay isunod po natin ang pang-ensaymada. Pwede rin pong ganitong cut at pwede rin naman yung gagawa tayo ng pabaston. At usually po, ang timbang ng pang-ensaymada ay ginagawa ko na 100 grams. I-roll po natin ang pahaba at least mga 12 inches yung sukat para saktong-sakto po sa ating pang-ensaymada. Ngayon naman ay iikot lang po natin ng ganito sa ilalim and then daganan po natin yung pinakailalim niya. So ayan, para po nakalock. At ngayon naman yung pinakadulo ay ating ilalagay ulit sa ilalim para nakalock. So ayan, pwede po kahit sa ano lang, sa tray lang kung wala po kayong molder. At syempre kung meron naman po kayong molder, lagyan lang natin ng margarine. Ito po yung classic na ensaymada, hindi po to yung special. Pero kung meron din po kayong baking liner, pwede rin po natin gamitan ng baking liner. So ayan, ganito lang po at ganun din yung way ng ating paggawa. Sa ilalim yung dulo, then iikutin lang po natin at yung pinakadulo ay ilalagay din natin, ilalak natin sa ilalim. At ready na rin po ang ating pang-ensaymada. Ngayon naman po, ang isusunod natin ay monay. So ayan, gawa po ulit tayo ng baston at ikakat po ulit natin sa individual. At ang size po ng monay ay usually 100 grams din po yung aking ginagawa. At bilugin din po natin ng katulad na ginawa natin kanina sa pandisyosa. Pwedeng sa table, pwedeng sa kamay, kung saan po kayo komportable. At atin po namang isalansan dito sa ating tray. At kapag tapos na po ang ating bilog-bilog, ay atin naman pong ikat sa gitna. Gumamit lang po tayo ng gunting. At pagkatapos po nating ikat, ay i-rest lang po natin ng 15 minutes itong ating monay. Mas mabilis po siya compare dun sa iba. Ngayon naman, ang isusunod natin ay pandesal. So ayan, ito na ang pinakahihintay ng nakararami, ang pandesal. Same way lang din po, gawa ng baston and then bilugin. Actually, kapag pandesal po, pwede po siyang hindi bilog. I-slant lang po natin yung baston, okay na. Pero kung bilog po kasi, mas presentable at mas makinis. Kaya naman, after po nating bilugin, ay atin namang i-coat ng breadcrumbs. So, papalibutan po natin siya ng breadcrumbs at ulit-ulitin lang po natin hanggang sa matapos. At ito na po ang ating pangpandesal. Ngayon naman, isusunod natin ang Spanish bread. So, meron po akong brown sugar, breadcrumbs, at syempre, meron din tayong margarine na atin pong pagsasama-samahin para siya natin gagawin palaman dito sa ating Spanish bread. At para higit na masarap, ay lagyan natin ng vanilla. Atin lang pong paghalu-haluin para magsama-sama itong mga ingredients. Ito po yung classic na Spanish bread. Meron pa po kasi ako na ibang recipe para naman doon sa talagang napakasarap na Spanish bread. So ayan, kapag ganito na po, okay na po yan. Basta halong-halo na pong mabuti. Nagsama-sama na yung margarine, breadcrumbs, asukal at vanilla. At ngayon naman ay same proseso rin kung paano yung ginawa natin kanina, gawing baston at ikakat po natin ng individual. Dito naman sa Spanish bread ay gagamit po tayo ng rolling pin. So ayan, kailangan po ganito, malapad dito sa may pinakabungad and then i-roll po natin padulo na papaliit naman po yung shape niya. So bali parang pa-triangle po.
Ayan, ganyan lang po kasimple. Kailangan lang flat na flat. At yung bandang dulo ay manipis at lagyan natin ng palaman dito sa bungad or sa kung saan yung mas malapad na parte. Tapos atin pong i-fold. Para matakpan. Then yung dalawang gilid din po ay ipo-fold natin para hindi lumabas yung palaman kapag niluluto na. Kasi once na nainitan po to ay magme-melt yung margarine sa loob. And then lagyan din po natin ng palaman dito sa labas. So ayan. Ganyan lang po na medyo mas manipis naman siya. Mas manipis yung palaman na ating ilalagay dito sa labas compared dito sa nasa loob. And then i-roll na po natin ng ganyan. Napakasimple lang pong gawin at ang Spanish bread syempre talaga namang napakasarap. And again, i-coat po natin ng breadcrumbs. So ayan, pagulungin lang po natin sa breadcrumbs. Ganyan lang po ang tip natin sa paggawa ng Spanish bread para lang triangle yung dough na ating gagamitin. At ang dulo kailangan medyo mas manipis. At yung paglalagay po natin ng palaman, ilalak po natin. So ayan, pag ganyan, eto, tingnan nyo po ulit. And then ipo-fold natin kapag nalagyan na natin ng palaman, mas marami yung ilalagay natin dito sa mas malapad na parte. I-fold and ilak and then i-fold ulit yung dalawang gilid para hindi matatapon. I-roll natin ng isa. Ganito, ayan. Then, saka ulit tayo maglalagay. Spread natin yung palaman dito sa labas na medyo mas manipis. Then, saka natin i-roll. So, yun lang po ang simpleng tip sa paggawa ng Spanish bread. At papagulungin lang po sa breadcrumbs. Mas pino yung breadcrumbs, mas maganda po yung ating Spanish bread. Kaya naman, ito na po yung 5 klase ng ating tinapay na ginawa lang sa iisang klaseng timpla ng ating dough. So ayan, uunahin po nating lutuin itong ating monay. Kasi po ang monay natin ay 15 minutes lang yung fermentation at yung iba naman po ay 1 oras. So ayan, pwede nyo rin pong paabutin ng mga 1 oras at kalahati. Kung may prepare po kayo, mas maganda 1 oras talagang alsa na alsa. Ayan, so ngayon naman ay ready na. At ating lalagyan na po ng mga cover. Pwede po tayong gumamit ng plastic wrap, pwede rin pong mga tela. At yung monay po, hindi na po natin lalagyan ng cover. So ito na lang iba na kailangan nating i-rest ng 1 hour. Ngayon naman, ang gagamitin po nating pang egg wash ay egg yolk lang at saka evap milk. Ayan, pagsamahin lang po natin itong dalawa, saka natin i-brush dito sa ibabaw ng ating monay. Preheat lang po natin ang oven ng 350 degrees Fahrenheit pero depende po sa klase ng oven. Yung iba po 320 to 325 okay na. At atin lang pong lulutuin ng 15 minutes itong ating monay. So 15 to 20 minutes po. Pwede na rin po yung kung gusto nyo na medyo ma-brown talaga siya. After 15 minutes po dito sa aking oven na 350 degrees Fahrenheit, ito na po siya. Pero sabi ko nga kung gusto nyo na medyo dark ng konti, itong monay, ay pwede nyong dagdagan ang oras. Ngayon naman ay isunod natin ang ensaymada at Spanish. Gagawin ko po itong 20 minutes para makita nyo kung gaano ka-brown ang kakahinatnan nitong ating tinapay. Kasama rin po itong ating pandesyosa. At after 20 minutes, eto na po. So kung napansin nyo, medyo dark po yung kulay niya. Ngayon naman ay itong ating Spanish ulit at saka pandesal. And gagawin ko lang po itong mga 17 minutes. So, dito po sa ganitong klase ng oven, ito po yung iba't ibang klase ng luto. I mean, iba't ibang oras ng pagluto. So, makikita nyo po yung diferensya ng kulay ng tinapay. At sabi ko nga, depende po sa klase ng ating oven. So, ayan. At ito na po ang ating mga tinapay. Palimigin muna po natin itong ating pandesyosa at itong ating ensaymada para ma-coat natin ng margarine. Hindi po kasi natin siya pwedeng lagyan ng margarine habang mainit dahil magme-melt po siya. Ayan, at after po nating malagyan ng margarine,
Lalagyan naman po natin ngayon ng asukal sa ibabaw. So ganun lang po ang paggawa ng pandesyosa. Margarine lang po at asukal ang nasa sa ibabaw, pero ang lasa naman ay talaga namang napakasarap. So ayan, ganun lang po kasimple. Ayan, ngayon naman ay isusunod natin itong ating classic ensaymada. Again, margarine lang po at saka asukal lang din ang nasa sa ibabaw kapag ang ensaymada natin ay classic lang. At ito na po ang ating 5 klase ng tinapay sa iisang timpla ng dough. Meron tayong pandesyosa, classic ensaymada, monay, pandesal at Spanish bread. Kaya magtimpla na ng kape at ready na. Ito po yung loob ng ating pandesal. Super soft po siya. Kaya bango-bango talaga. Alam niyo naman po yung amoy kapag yung tinapay ay talagang bagong luto. At ito naman po ang loob ng ating Spanish bread. At yung atin pong pa-shoutout ay bukas na. Sorry po dun sa mga nag-promise ako na ngayon yung shoutout nila kasi medyo mahaba na po yung video natin. Medyo nakakainip na, kaya sorry po, bukas na lang. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.